At patuloy po, magandang umaga po kahit po maulan, maganda pa rin ang umaga. Amen. Sapagkat ito'y tinakda ng Diyos sa atin, sa bawat isa. Bagamat sungit ng panahon, ay po'y nandito upang masamba ang ating Panginoong Hesus, mapapurihan sa ating kalagitnaan. At kanina pong pagpunta ko rito ay inuudyukan ako ng Banal na Espiritu na bago magumpisa ay patuloy pa rin tayong manalangin sa klima na nangyayari. Sige po, patuloy pa rin po tayong manalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito. At hindi po lingid sa iyo, Panginoon, kung ano at gaano kasungit ang panahon ngayon. Sa buong magdamag, Panginoon, hayahan mo, O Diyos, na ikaw pa rin na magkontrol at aming dalangin ang aming mga kapatiran na sila man din, Panginoon, ay iyong ingatan. Patuloy mo po silang ilayo, Panginoon, sa anumang baha at pagguho ng mga lupa. Higit lalo, Panginoon, sa mga nangyayari sa kasalukuyan. O Diyos, ikaw ang aming inaasahan at dumadalangin po kami sa aming kalagitnaan. Nawa, Panginoon, ang ulan na sobrang ulan na to ay mapunta lang sa dapat kalagayan sa lugar, sa mga dam na nagkukulang. At sa ganoon, Panginoon, ito po ay magkaroon ng kasapatan. Panginoon, salamat po. Alam po namin, O Diyos, na ang nangyayaring kasalukuyan sa ulang ito, ikaw ay pwedeng magkontrol. At dalangin namin, O Diyos, na wala nawa, Panginoon, na maging casualties, na mamamatay, masiraan ng ari-arian, lalo sa aming mga kapatiran, saan man dako sila naroon, Panginoon. Kung sila, Panginoon, ay nag-o-online, O Diyos, magpala ka pa rin sa kanila. Bagamat kung hindi man sila makarating, Panginoon, aming dalangin, nawa sa mga susunod pa, Panginoon, na gawain, bumuti na ang panahon at sa ganoon, Panginoon, sila rin naman ay makarating dito ng maluwalhati at makasama sa pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat po sa umagang ito. Ayahan mo po, Panginoon, sa aming kalagitnaan na ang salita mo ay maging buhay at magkaroon nito, Panginoon, ng kapangyarihan sa bawat makakarinig. Maging God Diyos, ang iyong lingkod, ako po ay iyong pangunaan sa ganoon na ang aking sasalitain ay pawang manggaling lang sa iyo. Salamat po, pinupuri ka po namin sa oras na ito, pinararangalan ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. So, sa mga nakaraang pag-aaral po at napakabilis po ng panahon, pangalawang linggo na ngayon ng Agosto at ilang linggo na lang ay papasok na ang Setyembre. At sabi nga nila na ang taon nito daw ay El Nino. Paano na tayo maniniwala sa El Nino na ito ay sobra-sobrang ulan ang ating tinatanggap ngayon? La Niña pala, hindi El Nino. Kaya nga, ang tao ay madalas magkamali. Subalit, ang Diyos po ay hindi nagkakamali at alam niya ang kanyang ginagawa. Amen. Kaya naman, sa umagang ito, ang ating pong inaral nung nakaraang linggo, yung katapatan pa rin ng ating Panginoon, yung God is faithfulness, na kung saan ang kanyang katapatan ay ating napag-aralan, na ang lahat ay kanyang pinuprovide sa bawat isa sa atin. At ngayon po, sa araw na ito, o ang umagang ito po ay ating aralin kung paano God is faithful part 2, na kung saan our topic was God is faithful to provide. And then today, or this morning, our second topic is God is faithful to heal. Sino po ang naniniwalang matapat pa sa pagpapagaling ang ating Panginoon? Amen. Alam niyo po, hindi po nagbago ang ating Diyos. At siya pa rin ang ating maasahan sa tuwing tayo ay mayroong dinaranas na anumang uri ng karamdaman, sapagkat siya ang Diyos na nagpapagaling noon, Diyos ngayon at Diyos na magpakailan paman. Kaya nga po dito, mababasa natin sa Lumang Testamento kung paano ang Exodus chapter 15 verse 26, ang sabi nga, He said, "If you will listen carefully to the voice of the Lord, your God, and do what is right in His sight, obeying His command and keep all His decrees, then I will not make you suffer any to disease I sent on the Egyptians, for I am the Lord who heals you." Amen. So, maliwanag po dito kung paano ang ating Diyos sa Old Testament o sa Lumang Testamento, na kung saan na ang nais niya ay
sumunod ang mga Israelita upang sa ganoon na hindi sila makaranas ng mga anumang alinmang karandaman na dinanas ng mga Egyptyo, yung mga taga-Egypt. Sapagkat ang decrease ng Panginoon ay napaka-importante sa panahon na sila ay kanyang ginagabayan. Kaya naman po, dito ang sabi, then I will not make you suffer any of the disease I sent to the Egyptian, for I am the Lord who heals you. Makita po natin kung ang lahat ng kanilang mga karandaman ay pinagmumulan dito ay pagsuway, ang nais lang ng Diyos na sila ay makasunod sa Kanya. Kaya naman, kung hindi sila sumusunod, kumisan, inaayaan ng Panginoon na sila ay magkaroon ng karandaman. Isa pong bagay na sinasabi ng Diyos na tayo ay kailangang sumunod sa Kanyang mga batas o alituntunin o Kanyang pinagagawa sa bawat isa sa atin. Kasi, kung hindi sila sumunod, halimbawa, let's say, kung hindi sila sumunod sa decrease na bawal ang mga lunya, ngayon sila ay nangangalunya, ano ang mapapala nila? Magkakaroon ho sila ng burial disease na kung saan ito ay nakakaawa. Kasi nga, ito ay kanilang ginawa. Pero, sa decree ng Panginoon, bawal ang mga lunya. Kung ikaw ay sumunod, ikaw ay safe. At least, hindi mo mararanasan ang ganoon na karandaman. Kaya, kapag tayo po ay sumunod sa Diyos at bawal na sinasabi ng Panginoon, at ito'y sinuway natin, ang ating katawan, ang ating espiritu at ang ating kaluluwa ay damay dito. Tiyak, magkakaroon po tayo ng karandaman. Ngayon, kung may karandaman ka na ang ating Panginoon pala ay, for I am the Lord who heals you. Kanino ka lalapit? Siyempre, lumapit ka sa Kanya. At ang sabi nga, Jehovah Rapha, na kung saan siya ang dakilang manggagamot o great physicians, na kung saan the Lord who heals you. Siya o ang dakilang manggagamot natin. Amen. God doesn't just heals, healing is who is. Hindi lang yung pagpapagaling na kung saan pinagaling ka lang ng Diyos, kundi pinakikita ng Diyos na iyon ay Kanyang kalikasan. Ang nais ng Diyos na tayo po ay isang sumusunod sa Kanya na walang kapintasan sa anumang karandaman, sa ating espiritual o kaluluwa na kung saan ito pa rin ay kasama. Sapagkat, di ba, ang sabi nga niya sa Jeremiah 29:11, yung plano ng Diyos, ayaw niya tayong masaktan, kundi tayo ay magkaroon ng isang buhay na ganap, pag-asa, na kung saan ito ay kailangan nating makamtan. Plano ng Diyos yon. Pero bakit ang mga Israelita nung panahong yon, sila ho ay nagkaroon ng karandaman? Sapagkat sila ay sumusuway. Amen. So, dapat po maliwanag po sa atin na kung saan na ito ay, when sickness, sabi nga rin, brokenness or pain comes, we go to Jehovah Rapha. Kailangan po tayo ay pumunta sa Kanya. Kanino tayo pupunta? Sa ating dakilang manggagamot at walang iba, kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen. So, makita po natin dito sa Old Testament sa ating binabasa, baka kayo'y malito, ito ho ay provision, noong panahon yon, provision ng kagalingan sa mga tao. Kasi mayroon decrease na sinusunod. Pero sa ating kapanaunan, na kung saan sa bagong tipan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, nagkaroon na po ng revelation na ang ating Panginoong Yesus, siya ang kagalingan natin. Ibinigay na niya. Amen. Noon, kailangan sumunod ng tao upang sa ganoon, siya ay hindi magkaroon ng karandaman. Subalit, napakapalad pa rin natin. Kailangan pa rin nating sumunod sa ating Panginoong Yesus. Amen. Hindi ho nabago ang pagsunod. Kaya lang, ang sistema noon, dahil ang Panginoong Yesus ay hindi pa nagkatawang tao sa kapanaunang yun, wala pang nagbayad sa kasalanan natin, kaya nga, mayroon silang karandaman na dinaranas sa katigasan ng kanilang ulo. Bawal nga ang kumain ng binigti na hayop pagkatapos kakainin mo sapagkat kapag nakain mo yon, yung dugo na nandoon na karandaman ay mapapasa sa iyong katawan. Kaya ikaw ay nagkakasakit. So, kailangan talaga, kaya ang sabi ng Panginoon, kung sisikapin ninyo na sundin
ang aking batas o ang aking inuutos, hindi ko kayo padadalhan ng karandaman. Amen. So, wala pong matigas ang ulo, ha? Kasi kung minsan, mayroon naman kasing pastor, yung maintenance. Ibig sabihin, sumusuway ka rin, kapatid. Amen. Sana po maliwanag po sa atin. At dito, makita natin nga, sa ating inaaral ngayon, when the sickness, brokenness, or pain comes, we go to Jehovah Rapha, the God who makes us whole in spirit, soul, and body. Ibig sabihin po, siya ho ang kagalingan ng ating espiritu. Kagalingan ng ating mga kaluluwa. Yung kaluluwa natin at kagalingan ng ating katawan. Hindi lang ho isa ang gustong maging magaling ng Diyos sa atin, kundi nung tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus, ang kabuhan ng ating pagkatao ay Kanya nang pinagaling. Amen. Pinagaling na ho ng Diyos ang ating kabuhang pagkatao, yung spirit, soul, and body. Kaya nga, nung unang tinanggap mo ang Panginoong Yesus, yung first love mo, ang tindi ng energy mo eh. Yung wala kang nararamdaman na karandaman at yung soul mo ay puno ng kagalakan, maging ang yung espiritu, yung napakataas ng esteem ng spirit mo na lagi kang masipag, lagi mong gustong i-share ang Panginoon. Ito ho ang pagtanggap natin sa ating Panginoon. Ibig sabihin, pinagaling na ang espiritu mo, pinagaling na ang kaluluwa mo, at pinagaling pa ang iyong katawan. Amen. Kaya ayaw po ng Panginoon na tayo ay may karandaman. Kaya lang tayo po ang matigas ang ulo na kung saan hindi tayo sumusunod sa ninanais ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya tayo ay nagkakasakit. Amen. Hindi ho iyan ibibigay ng Diyos, kundi tayo ang gumawa. Kaya nagkaroon tayo ng karandaman. Kaya dito makita po natin, you're not begging a stranger for healing, you are asking your healer. Hindi po tayo yung namamalimos ng kagalingan, kundi tayo'y nagtatanong lang, o tanungin natin ang ating Diyos, o tayo'y maniwala sa ating pananampalataya bilang isang umingingi ng kagalingan. Sa ating pananampalataya, makakamtan natin ang ating kagalingan. Amen. Nasa sayo pa rin, kapatid, sapagkat sa New Covenant na ating kapanaunan ngayon na tayo nabubuhay sa grasya ng Panginoon, ang lahat ay pinrovide na ng Panginoon. Wala nang kulang. Kaya kung provided ng lahat, ibig sabihin, nasa sayo na yan, ikaw na lang ang magdidesisyon sa iyong buhay. Ikaw ba'y susunod o ikaw ay susuway? Ang pagsuway, mayroon o itong resulta na hindi mabuti. Subalit ang pagsunod, tiyak ang resulta niyan, natagumpayan, at hindi lamang yan, kahaya-ayang buhay bilang tagasunod ni Kristo. Amen. So mag-umpisa na po tayo. God is faithful to heal because healing was paid for by Jesus. Amen po ba? Sa Isaiah 53 verse 4 and 5, surely He took up our pain and bore our suffering. Surely, kapag sinabing surely, ito po ay siguradong sigurado. Surely, kaya surely eh. Surely, He took up our pain and bore our suffering. Yet, we considered Him punished by God, stricken by Him and afflicted, but He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Amen. Sa pamamagitan ng latay at sugat ng ating Panginoon, tayo ay pinagaling na niya. Ano ang kanyang pinagaling? Pinagaling na niya ang buong pagkatao natin. Amen. Surely, sabi nga rito. Kaya dito makita po natin at ating pong aralin kung paano ang pain na nabanggit sa ating binasa, pain and grief sa Hebrew words. Hebrew words for pain and grief. Illness. Ito po. Yung sinasabing choli. Na kung saan ito po ay illness, yung sickness, affliction, wound, injury, disease, and pain. Ito ay sa Hebrew words tinawag pong
Choli, tama ba? Choli. Ayan. Coli. Yan. And dito naman po sa pangatlo, malady, a disease, illness, or deep-seated problem, anxiety, calamity, disease, grief, and sickness. Pati ho yung mga paglulumbay. Ibig sabihin yan, pain and grief. Tama nga naman. Ito ay nagdadala ng pain sa atin, nagpapahirap. Nagpapahirap sa atin yan at nagdudulot pa ito ng kung minsan na tayo ay tamad o kaya ay malungkot. Yung pagkalungkot na lubhang malungkot. At sa suffering naman po and sorrow. Sa Hebrew words of suffering and sorrows, makhob o makoba. Hindi po makopa, makoba. Hebrew words of suffering and sorrows. Pain, grief, sorrows, and suffering. Halos magkapareho po, pero ito po ay mayroong anguish, extreme mental or physical pain. Iyan pa rin po ay suffering. Deep agony. Yung deep agony po, yung malalim na kumisan na, limbawa, ikaw ay hindi maunawahan yung kung gaano kabigat ang iyong nararamdaman. And then, ito pa rin ay suffering and sorrows sa ating mga buhay. And severe distress. Kapag po kayo ay na-stress, na kung saan na severe distress nga, na bawat isa sa atin ay dumaranas din naman ito, ito rin po ay suffering and sorrow. Or figuratively, affliction. At alam po natin na sa ating mga buhay, hindi po biro ito. Kung minsan, ang mga iba, ito ay nagiging daan ng pagwakas ng kanilang mga buhay. Yung mga nabanggit na to. Yung maaaring yung sakit, dalamhati, kalungkutan, o yung pagdurusa, at matinding paghihirap. Yun po ay isa o masakit o kirot. Yung halimbawa, may karamdaman ka na yung deep-seated problem na kung saan na mayroon din at saka yung extreme mental or physical pain. Kagaya po ng matagal ng panahon na gamutin, hindi naaalis. Yan po ay isang suffering and sorrows. At yan ay sa Hebrew words, makoba, ang sabi. Some people interpret this verse from the Isaiah of healing is only spiritual, but God be true in every man, a liar, in Romans chapter 3 verse 4. Ang iba kasi, ang sabi nila, ay sa panahon ngayon, ang Isaiah 53 niyan ay sa lumang tipan niyan at hindi sa bagong tipan. Ano ang sinasabi ng Romans chapter 3 verse 4? Sabi nga, ang tao ay sinungaling. Not at all, sabi nga, let God be true in every man and a liar as it is written, so that you may be proved right when you speak and prevail when you judge. Kaya walang hindi sinungaling na tao. Amen. Parang ako lang, yung iba ayaw nila. Pero huwag tayong mamuhay sa kasinungalingan. Amen. Kasi nga, inalis na ng Diyos at pinutol na niya ang kasinungalingan. Kaya natin sinisikap na hindi na nagsisinungaling. Pero sabi nga ng Bible, walang hindi sinungaling. Sapagkat sabi nga sa Roma, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos sa kanyang kalwalatian. Lahat ay nagkasala at lahat ay makasalanan. Amen. Kaya nga, totoo po ang salita ng Diyos. Dito sa Matthew chapter 8, verse 16 and 17, when evening came, many who were demon-possessed were brought to him, and he drove out the spirits with the word and healed all the sick. This was the fulfillment was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and bore our diseases. So, kung gayon, ito ang proof na sinasabi at sinulat din ni Matthew na kung saan ito ang ula ni Isaiah, ang sabi niya. Si Matthew po ba ay nasa Old Testament o New Testament? Siyempre, sa New Testament si Matthew noong isulat niya ito. Ibig sabihin, pinatutunayan at pinatitibay ni Matthew, ito ang ula ni Isaiah. Therefore, hindi lang sa lumang tipan ito nangyayari, kundi ang lahat ng ito ay na-fulfill in the New Testament na isinulat ni Matthew na ang lahat ng ating mga karamdaman,
ang lahat ng pigati, ang lahat ng ating bigat, ang lahat na kung saan na nagpapahirap sa atin, sa latay at sugat ni Kristo, ito ay nagsigaling. Amen. Kaya kung hindi mo makumbisi ang iyong sarili, ay hindi ka makakatanggap ng kagalingan. Kasi nga, ang pananampalataya mo ay iniisip mo na mayroong kang hating pananampalataya o paniniwala. Tandahan po natin, ang bawat ating kahisipan, yung dalawang kahisipan na kung saan na ito ay may talakip na pagdududa, hindi mo matatanggap ang anumang inahangad mo na inihingi sa ating Panginoon. Kailangan po, huwag po tayong magduda. Amen. Bawat isa sa atin, maniwala pa rin tayo na kung saan sa panahong ito, ang Diyos pa rin, siya ay faithful na magpapagaling sa lahat ng anumang uri ng ating karamdaman. Walang pili. Kaya nga binasa natin doon sa Hebrew na word na kung saan, walang pili kung saan na ang ating kaluluwa, ang ating espiritu at ang ating laman ay kanya nang itong pinagaling. Amen. Hindi pwede yung pinagaling lang yung inyong katawan pagkatapos yung hindi nag-a-agree ang iyong espiritu at ang iyong kaluluwa. Minsan sasabihin mo, kaya kung ganun ka kapatid, ang katawan mo lang na inisip mo na pinagaling, hindi pinagaling ang iyong espiritu at kaluluwa, nakakagawa ka pa rin ng hindi tama. Pero, kakalakip nito ang pagpapagaling niya sa espiritu, kaluluwa at katawan. Ikaw ngayon ay mayroong buong pagkataong paniniwala sa ating Panginoon. Amen. Kaya manampalataya ka kung meron ka mang karamdaman ngayon sa umagang ito. Alam mo, ano ba ang karamdaman mo? Spiritual ba yan? O physical? Kayang pagalingin ng Panginoon sapagkat ang kabuuan ng iyong pagkatao ay pinagaling ayon sa aklat ng Isaiah 53 verse 4 and 5. Amen. Kaya ito po ay napakakapangyarihang verse na kung saan na lagi ho nating ilagay sa ating buhay at ipamuhay sa pangharaw-araw. This was, sabi nga, to fulfill was spoken through that prophet Isaiah. He took up our infirmities and bore our diseases. This verse from the Matthew gives us a clear interpretation about the wounds of Jesus from the cross. At ang lahat po ng sugat at latay na tinamo ng ating Panginoon ay nagbigay sa atin o nagdulot ng kagalingan sa anumang uri ng ating karamdaman. Amen. Hindi lang po katawan hindi lang katawan. Tandahan ninyo kapatid, kapag inahalala mo ang ginawa ng ating Panginoon dahil sa sugat at latay, alam mo ang iyong spiritual at ang iyong kaluluwa at katawan ay pinagaling na ng Diyos. Kaya kausapin mo ang iyong sarili, kumbisiin mo ang iyong sarili. O aking espiritu, bakit ka nalulungkot? O aking kaluluwa, bakit ka nalulupaypay? Bakit mahina ka? Pinagaling ka na ng Diyos. Amen. So ito po ay isang reminder sa atin. Kung minsan binabasa natin ang salita ng Diyos, walang epekto. Hindi nagkakaroon ng epekto sa atin. Bakit? Kasi nga, ang ating pananampalataya ay nilalagay natin doon sa pagdududa. Subalit, kung ang iyong pananampalataya sa umagang ito, kapatid, ay iyong inilagay sa salita ng Diyos na iyong nababasa, tiyak, ikaw ay uunlad sa iyong pananampalataya. Kaya, pag sinabi ng tao, unahin mo muna ang Diyos. I-consulta mo muna sa Kanya bago ka kumonsulta sa ibang tao. Hindi ko po sinasabing nagkakamali ang mga doktor. Nadadiagnose nila ang ating karamdaman. Pero, kanino mo ilalagak ang pag-asa mo? Huwag mo munang ilagak sa Kanya upang sa ganon, ikaw ay lumapit sa Jehovah Rapha na kung saan siya ang great healer. Amen. Sa Kanya tayo lumapit. In 1 Peter chapter 2 verse 24, who Himself bore our sins in His own body on the tree, sabi nga, that we having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Sabi nga, you were healed. Whose stripes. Ibig sabihin, sa latay at sugat, 2,000 taon ay ipinagkaloob na ng ating Panginoon. Amen. So kung yan na binigay na at provided na pala sa atin ang ating kagalingan, bakit hindi natin ito nakakamit? Uulitin ko na naman, babalik na naman tayo. Kasi kapatid, hindi ka nananampalataya na ikaw ay pinagaling na ng ating Panginoon. Amen. Sino ang nagdidesisyon?
Ikaw ba o ang Diyos? Mayroong proseso. Totoo, may proseso. Pero ang prosesong yon ay yung iniinto mo yung proseso na sinasabi mo na ikaw ay pagagalingin ng Diyos. Kapag hindi ka nanampalataya at hindi mo pinangawakan ng kanyang salita, yung prosesong sinasabi na ikaw ay pagagalingin, kung minsan hindi mo rin mararanasan kahit gaano kahaba ang panahon na yon. Kung minsan naman, mayroong instant healing na ibinibigay ng Diyos. At ayon doon sa ating pananampalataya, na kung saan, kapag tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon, pang-awakan na po natin yon. Amen! Forgiveness and healing were both finished at Calvary. One sacrifice, one blood, and one it is done. Maging ang iyong kasalanan. Ang sabi nga dito, forgiveness and healing were both finished at Calvary. One sacrifice, one blood, one it is done. It is done, ibig sabihin, tetelestai. Amen. So, tapos na ang lahat. Ibig sabihin nito, lahat yan kasama na. Kabuuan. Kaya, now, our part is believe and receive what Jesus already paid for. Yun lang po ang pwede natin gawin. God isn't trying to heal you. Hindi sinusubok ng Diyos na ikaw ay pagaling, kundi pinagaling ka na ng Diyos. Kaya nga, kapag nakakakita tayo ng mga Kristiyano na mahina ang loob at kapag sinabi mong pinagaling ka na ng Diyos, kumisan na ikaw na nag-encourage, na di-discourage. Kumisan sasabihin mo, pinagaling ka na ni Lord. Pero hindi mo nakikita yung response niya, na yung physically, emotional siya. Kumisan ikaw na nag-encourage, parang natatangay ka rin. Humihina yung encouragement mo sa kanya, parang hindi siya tinatablan. Amen po ba? Pero kapag ang iyong ini-encourage, nakikita mo na nag-agree ang kanyang espiritu, nag-agree ang kanyang kaluluwa, nag-agree rin ang kanyang katawan. At alam mo, mayroong nagagawa ang Diyos sa kanyang buhay. Madalas po ito, kahit na po kaming mga pastors, kapag sinabihan namin ng may karamdaman, sabi na, kapatid, pinagaling ka na ni Lord. At pagkatapos ay ipinagpipray. Pero habang siya ay aray ko. Yung bang habang nagpipray ka, umaaray pa. Hindi niya tinatanggap yung kagalingan na sinasabi mo. Kung minsan, yung kaisipan mo na pati ikaw ay natatangay. Natatangay ng iyong kaisipan. Nakikita po natin. Bakit nga? Kasi nga, ang kagalingan na kabuuan ay nasa sa atin na. Amen. Kaya wag po tayong pa-discourage. O tayo naman na lumapit sa ating dakilang manggagamot sa ating Diyos na ikaw man ay umingi ng panalangin, kailangan pang-awakan mo na yon. Sapagkat mayroong proseso ang Diyos. Pagagalingin ka ngayon, pagagalingin ka bukas, o pagagalingin ka sa isang linggo. Amen. Kailangan po, alam po natin ito upang sa ganoon, tayo po ay hindi nawawalan ng pananampalataya. Sabi nga, kasama na dyan ang lahat ng kasalanan na ating ginawa. Kaya lang, mayroong sistema na ginagawa kasi Ito pang siste. Pinapunta ka sa may karamdaman, sabi niya, tinanggap mo na ba ang Panginoong Yesus? Lagi mong inuuna yon. Ibig sabihin tinanggap mo na ba ang Panginoong Yesus? Ibig sabihin, na ikaw, sabi nga, na ikaw na mayroong pananampalataya ng lahat ng anumang uri ng karamdaman ay pinagaling na ng Diyos, ikaw na may daladala na pag-asa, kailangan alam mo na gagaling ang taong ito. Kahit na hindi mo muna tanungin na siya ay tinanggap na ba niya ang Panginoon. Paano yung mga unbelievers na nagpapag-pray? Sasabihin mo ba sa kanya, tanggapin mo muna ang Panginoon? At tuloy nagkakaroon siya ng duda sa pagbigkas niya na akala niya itinanggap niya ang Panginoon. Pagkatapos hindi siya gumaling, hindi siya naniniwala na ang ating Panginoong Yesus ay Jehovah Rapha, na siya ang nagbibigay ng kagalingan. Amen. Pero kapag siya ay pinag-pray mo na ikaw na nagdadala ng pag-asa at nananampalataya na siya ay gagaling at kikilos ang Diyos. Kapag kumilos ang Diyos na siya ay pinagaling, kasama na
ang kanyang pananampalataya, maging ang kanyang mga kasalanan ay kanya nang itong iko-confess sa Panginoon at siya ay pinatawad na. Dapat po ganon ang ating mga kaugalian. Kaya lang, mayroong mga turo sa atin noon kasi, sige, lumabas kayo, ipag-pray nyo yung kaya sasabihin mo, kilala mo ba ang Panginoon at tinanggap mo na ba? Ganon kagad ang bungad natin. At paano nga ang may mga karamdaman na nakikita natin? Ang ating Panginoon, noong siya ay nagpapagaling, pinapagaling niya ang may karamdaman at pagkatapos ay sinasabihin niya na sila ay pinatawad na. Amen. So, ito po ang kanyang ginagawa. Now, our parts nga is to believe and receive what Jesus already paid for. Ano ang kanyang binayad sa krus? Hindi niya ito sinusubukang pagalingin ng tao, kundi pinagaling na niya. He already did. The question is, will we receive by faith what the cross already provides? Ito po ang question sa buhay natin. Na kung saan ang lahat ba ay ating pinaniniwalahan? One sacrifice, one blood, one it is done. Amen. So, kailangan po malinaw po sa atin to. And by His wound, we were healed. It is God's will that we healed and walk in health. Kailangan po na lumakad tayo na mayroong kalakasan, yung mayroon tayong katawan na healthy, hindi ho tayo lalakad na lupay-pay. At tuwang-tuwa ang nasa mundong ito na kung saan ang hindi nakakakilala sa Diyos na kapag tayo ay lupaypay na ang Diyos ng kamunduan kapag nakita niya tayong mahina. Sino ang tinutukoy ko? Walang iba kundi ang kaaway ng Diyos na ang devil. Tuwang-tuwa siya kapag ikaw ay lupaypay. By His wound, we were healed. It is God's will that we be healed and walk in health. Amen. So, kahit na taglay mo pa rin ang karamdaman, basta't sabihin mo, yung nananampalataya ka na alam mo, pagagalingin ka ni Lord. Kaya nga, kung minsan lagi kong sinasabi sa mga may karamdaman, ako po, kapag may karamdaman ako, sabi ko, kasi pastor, masakit. Opo, tinanggap ko na totoo, masakit. Pero mas igit kong tinatanggap na ang aking Diyos ay kayang alisin ng sakit at pagalingin ang karamdamang ito. So, ibig sabihin nun, huwag mong ibaba ang pangalan ng Panginoon doon sa karamdaman, kundi lagi siyang nakataas. Kasi kapag sinabi nga na, masakit niya po kasi, pastor. Oo, masakit. Totoo po. Pero tandaan mo kapatid, mas igit na totoo na ang Panginoon kayang alisin yan at kayang pagalingin ang iyong karamdaman. Amen. So doon, at least mayroon siyang pag-asa na maunawaan niya ang ibig mong sabihin. Kasi kung di mo sasabihin ng ganyan, pagkatapos na sinabing masakit at iniwan mo, walang duda na hindi siya maniniwala. Kasi nga, wala kang sinabi na nakapagbibigay ng pag-asa. Amen po ba? So, matuto po tayo na kung papaano na i-demonstrate at ipakilala sa kanila ang tunay na nag-ahatid ng kagalingan. Sa ganoon, ang pag-asa na iiwan natin sa kanila ay kanilang pang-aawakan. Amen. And number 2, God is faithful to heal because healing is the will of God. Kaya nga, sabi nga, faithful to be healed ang ating Panginoon. Kaya healing is the will of God. It is always God's will. Tandaan po natin. Salvation is God's will. That is why He gave Jesus to die in the cross for us all. Sabi nga, healing is also His will. Kasama na ho yan. This is what we learn from Isaiah 53 verse 4 and 5. Ito ang natutunan natin. Kaya nga, kung hindi tayo natuto sa verse na yon, kapatid, at ginagawa mo lang na parang pagkatapos mong binasa ay nagte-take chance ka lang na bahala na kung mangyari o hindi. Walang buhay ang verse na yon sa iyo. Kailangan buhay na buhay ang verse na yon. Amen. Ephesians chapter 2 verse 8-9. Dito po. For it's by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For it is by grace you have been saved. Tayo po ba ay naniniwala sa biyaya ng Diyos tayo ay ligtas? Amen.
sa ating pananampalataya. Dahil nanampalataya tayo sa biyaya ng Diyos na tayo iligtas, therefore, wala tayong may pagmalaki. Kaya iasa natin sa Kanya. Kung gayon, lahat ng bagay na nangyayari sa iyong buhay, kapatid, kung ikaw man ay nakakagawa ng mga kasipagan o mabuting gawa, hindi pa rin sa iyo nanggagaling yan, kundi yan ay nanggagaling sa udyok ng Diyos na ibinigay sa iyo sa pamamagitan ng iyong pagkaligtas. At ito ay bunga. Amen. Bunga lang po yan, kaya ikaw ay mabait. Bunga lang po yan, kaya ikaw ay mapagkumbaba. Bunga lang yan, kaya ikaw ngayon ay matulungin. Amen. Hindi po sasabihin ng, yung mga taong yan, likas silang matulungin. Kumisan, mali pala yung word na yun. Likas silang matulungin. Ibig sabihin ng likas na matulungin, ibig sabihin, hindi nila ina-acknowledge yung kanilang nakamtan na sila'y matulungin ay nanggaling sa Diyos. Kaya likas, sabi nila, ibig sabihin ng likas yung kalikasan niya. Kaya mali pala yun, sabi ko. Kung minsan sasabihin ng mga tao na gano'n, likas na mababait naman. At ito pala ay nanggagaling lang sa biyaya ng Diyos. Amen. So sa ating pag-aaral ay natututunan natin na ang lahat ng ito ay nanggagaling lang sa Diyos at wala sa ating sarili. Ayon sa aklat po ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. In this verse, the word saved can also mean healed or made whole. At dito po, bumabalik na naman po dito sa ating sinasabing saves is sozo. Ibig sabihin, Greek words is sozo. To save, that is a deliver or protect, literally or figuratively, heal, preserve, save, self, do well be, make whole. Sabi nga rito, yung sinasabi rito, nakabuuan at nakikita po natin dito ang tinutukoy ko na spirit, soul, and body. Yung kabuuan. Kaya nga, bawat isa na nagkakaroon po ng isang panghunawa na ang ating Panginoon ay siya pa rin ang kagalingan na ang ibig niya tayo ay hindi makaranas ng anumang karamdaman at totoo po ito. Huwag tayong magduda sa ating sarili. Kung minsan inisip natin, bakit ako nilalagnat? Kaya nga, kapag ikaw ay nilalagnat, in the mighty name of Jesus, nire-rebuke mo ang lagnat sapagkat inaalala mo ang Isaiah 53 verse 4 and 5 na sa kanyang latay at sugat, ikaw ay magaling na. Kaya kung minsan ito ay nawawala. Dahil nga sa panahon na yon, na iyong naalala yon, ang faith mo ay nakatuon sa Diyos, hindi sa mga medical o sa biogesic na nagpapagaan ng iyong katawan. Kasi yung iba kasi, kapag ano bang tawag nila sa pag ikaw ay bumahing, sabi na, mayroon akong dalang biogesic dito. Kristiyano na yan, ha? Inom ka ng 2. Kagad ganun eh. Di po natin napapansin ito. Totoo po ito, seryoso ito. Paano natin tinitingnan ang Isaiah 53 verse 4 and 5? Pero kung ikaw ay isang tao na kung ang inyong espiritu ay buhay at ang iyong kaluluwa ay susunod ang katawang ito, sasabihin mo, in Jesus' name, healed ka na, kapatid. Amen. Instead na sabihin mo, eto, may biogesic, inom ka 2. Asan yung pananampalataya mo? Mayroon kang pananampalataya kay bio. Binigay mo kay biogesic ang kanyang pananampalataya. Kaya, seryoso po ito. Makikita po natin, healing is the will of God. Amen. Hindi po ito isang parang tinetesting ka lang ng Panginoon na parang ini-experiment ka niya para pagalingin, kundi ito ay ipinagkaloob na sa atin at ito lang ay ating i-grab sa ating puso, sa ating pananampalataya, sa ating kaisipan. Baguhin ho natin ang ating kaisipan upang sa ganoon tayo ay makapang-awakan sa sinasabi ng salita na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga dito, Isaiah 53 verse 4, surely, He took up our pain and bore our suffering, yet consider Him punished by God, stricken by Him and afflicted, but He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities,
And the punishment of brought us peace was on him, and by his wound, we are healed. Sabi nga dito, we are healed. So dito makita po natin, yung Hebrew words of transgression is pesa. Yung pesa na kung saan Hebrew words at transgression, rebellion. Yung pesa, rebellion, revolt, sin, transgression, disobedience, wrong crime. Kaya ano po ang sinabi? But he was pierced for our transgression. Inalis na ng Panginoon ang transgression natin. Yung pagre-rebelde ng kaisipan mo. Yung hindi paniniwala, kapatid. Kasi nga, dito, sabi nga, Hebrew words translation, rebellion, revolt, sin, kasalanan din yan. And transgression, disobedience. Iyan ho ay kasamang pinako sa krus ng Panginoon. Kaya kailangan ay mawala na yan. Amen. Kung nabubuhay si Kristo sa pagbangon mo bilang isang Kristiyano na nananampalataya ka sa pagkabuhay ni Kristo, ikaw ay kanya nang binago at kasama ka na niya. Ikaw ay magkakaroon pa ng bonuses na sinasabi na ang kapayapaan sa puso't kagalakan ay sumasa iyo. Amen. Kasi kapanatagan panatag ka. Kaya dito makita po natin, by his wound we were healed. Pesa, sabi nga dito, at di lang po yan sa Tagalog, paglabag, kasalanan at pagkakasala. So, kapag may pesa ka, hindi po yung lutong pesa na ano ito sino yung, ang sarap ng pesa ngayon. Kasi mahinit-init. Hindi po yun, kundi pesa. Greek words ito. And awon o abon. Dito naman po sa Hebrew words of iniquity, yung iniquity, tingnan natin. Iniquity, in Hebrew word, sin, wickedness, iniquity, wrongdoing, crime, evil deeds, fault, responsibility for offenses. So, kasama din po dyan ang mischief, playful trouble, minor bad behavior. Pati pala yung sinasabi nilang white lies, may white lies, kasama pa rin dyan. Or petty harm and punishment of iniquity. Ibig sabihin, kasamaan, yung kasamahan at katampalasanan, kawalan ng katarungan at kalapastanganan. So kapag pala tayo ay nakakagawa ng mga bagay na inisip natin, na maliliit na bagay, na akala natin ay hindi magkakaroon ng epekto sa ating pananalita o pagdedesisyon, tayo pala ay pumapasok doon sa abon, na kung saan, na ito rin ay kalapastanganan sa Panginoon or iniquity. Kaya ang isang Kristiyano kinakailangan mawala ang lahat ng ito. Kaya po inilagay ito upang sa ganoon ay alam natin kung ano ang magiging standard natin sa harapan ng ating Panginoon. Amen. So, iwasan natin ng mga bagay na to kahit kumisan inisip natin na ito ay malihit na bagay. Subalit, ito ay nagkakaroon ng epekto bilang isang sumusunod o tinatawag na Kristiyano na kung saan sinasabi natin tayo ay tagasunod ni Kristo. Amen. Forgiveness and healing are found together in the name of Jesus. Amen. At walang pangalang higit na nakakataas sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga, maging ang mga pagpapatawad and healing ay matatagpuan mo sa pangalang Yesus. Therefore, kung binabanggit mo ang pangalang Yesus, kinakailangan ikaw ay isang taong mapagpatawad. Amen. Maaaring kagaya lang tayo ng mga hindi nananampalataya sa ating Panginoon kung lagi mo nilang binabanggit na abang siya naglalakad, natalisod lang, Asus Mariosep. Ayan. Yung gano'n na, wala tayong pinagkaiba. Pero, kung alam natin na kung paano natin i-honor o revere ang pangalan ng Panginoon, forgiveness and healing are found together in the name of Jesus. Meaning, kapag naririnig mo ang pangalang Jesus, kailangan ikaw ay naninibugho. Ibig sabihin yung pagkatao mo, kapag binanggit mo ang pangalang Jesus, yung sumasayo ang buong pagkatao mo, sumasayo ang buong pangalan ng Panginoon, ang kapangyarihan ng pangalan. Sa ganoon ay nare-remind tayo. Amen. Kaya kapag yan ay ginawa mo, tiyak sa panahon na nabanggit mo, kapatid, kung ganon ang iyong pagkilala. Sabi nga dito na kung saan
together in the name of Jesus, kung minsan nakukuha mong manalangin kahit sandali lang. Bakit? Kasi nga, yung pag-revere mo, yung paggalang mo sa kabanal-banalang pangalan ng Panginoon, ito ay nagdudulot ito ng pag-asa at nag-aatid ito kung papaano siya ay iyong maalala. Kaya nakakapagpanalangin ka. Amen. Kaya sa bawat isa sa atin, i-exercise natin na hindi lang yung sinabi mong, in the mighty name of Jesus, magaling ka na kapatid. Kailangan yung marubdo, buong-buo sa buhay mo, buong-buo sa iyong espiritu, kaluluwa at pagkatao mo, na ito ay totoong nangyayari. Sa ganoon ay magkaroon po ng magandang resulta ang anumang iniingi mo. Amen. Sabi nga, may proseso. O nga, hindi natin alam. Bukas, ngayon, makalawa, o sa isang linggo. At yan ay makakamtan mo. Pero mas maigi, kung ikaw ay kagaya ng aming mga napapanood sa Facebook na si Sandoval ay bawat makita niya na mayroong karandaman at hindi niya sinasabing kilala niya, hindi niya tinatanong kung kilala si Jesus, lalapitan niya kagad, sabi niya, pwede ba kitang ipag-pray? I will pray for you. Yes, sabi. Pagkatapos, aawakan niya ang karandaman niya. And then, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, sasabihin niya be healed and brand new, halimbawa, bali yung kanyang buto. Brand new bone, sabi niya. Brand new bone in the mighty name of Jesus. Ilan-ilan lang sandali. Makita mo, lalakad ng tao. At pagkatapos kapag siya'y naglalakad, sasabihin niya, oh, amazing. No, sabi niya. It's all about Jesus. Nakita mo? It's all about Jesus. Ito po ang kanyang daladala. Sabi ko, napakatindi ng taong ito. Kahit sanda ko siya, sa loob siya ng eroplano, sa mga passengers, gagawin niya yon. Sa mga tao na nakaupo doon sa bangketa, gagawin niya yon. Tayo kaya, magawa kaya natin. Gaano kaya tayo kakomportable sa pangalang Yesus? Amen? Gaano tayo kaya katapang? Gaano tayo kaya kalakas na loob na ang sinasabing forgiveness and healing are found together in the name of Jesus? O parang sa iyo lamang? Umisan ganun tayo eh. At rin ako, guilty umisan. Ako, nagbabahagi ng salita. Pero yung healing, kumisan, makita ko yung isang tao na parang goiter na kumikinang dito at gusto ko siyang pag-pray pero may sumasagi sa aking isipan na baka hindi gumaling, gano'n. Totoo po ito. Guilty rin ho ako doon. Pero ngayon, naliwanagan ako kapag sinabi ng banal na Espiritu na sasabihin niyang, ipag-pray mo. Whatever, kung hindi gagaling sa oras na yun, ba't hindi mo pag-pray? Eh hindi mo pala alam, yung pinagagaling ng Diyos sa Kanya, yung Kanyang Espiritu, kaluluwa, at ang Kanyang katawan, na kung saan, ito po ay ipagkakalob ng Panginoon. Amen. Kasi, mayroon akong pinag-pray, namatay. 5 araw lang namatay. Pumunta naman ako sa kanila. Tinanong ko naman, sabi ko, ano po ang gusto nating pag-pray? Gusto ko na pong makasama ang Diyos. Hirap na ako, pastor. Alam niyo po, sinabi ko, narinig po tayo ng Panginoon. Kung yun po ang nasa ninyo, mag-pray tayo. Pero ako po'y nananalangin na kung tutugunin ng Panginoon ang daladala kong pananampalataya ay i-extend pa niya ang buhay mo upang sa ganon makasama mo ang pamilya mo. Pero in-extend niya 5 araw lang. Natugon ba ang panalangin ko? Sabi ko sa sarili ko, tinugon ng Panginoon. Kahit na ganon lang. Kasi ang nais ng tao, siya ay mamahinga na. At namahinga ho siya. At ang katunayan na maganda roon ay, bago kami nanalangin, ang sabi nga niya, Sister, kung mayroon kang bigat o sama ng loob kahit kanino sa kasambahay mo, magpatawad ka na. Opo. Alisin mo na kung mayroong nakapanakit sa iyo, pagkatapos naisip mo, upang sa ganon na hindi umaba ang agony na daladala mo, at ang Diyos ay pakikinggan kayo. Opo, pastor. Opo. And then, pinag-pray ko siya. Sabi ko lang, Lord, simpleng panalangin, Lord, sa tuwing siya ay nakakaranas ng pain, i-comfort mo po siya.
Sa tuwing siya ay nagtatanong, sagutin mo siya. Sa tuwing siya, Panginoon, ay nagnanais na siya ay makasama ka na niya, ipabatid mo sa kanya kung sino ka. Ganun lang po ang At sa tuwing, Panginoon, na siya po ay mayroong apdi, kirot at hindi makatulog, i-comfort mo po siya. Or, tumabi ka sa kanyang igahan. Panginoon, sa araw na ito, kung ako po, ang aking dalangin ay dugsungan mo pa ang buhay niya at siya ay gumaling. Ganun po, siniwanan ko. Binalita nila after 5 days, Pastor, patay na po ang pinanalangin ninyo. Sino ang gustong ipapanalangin ko rito? Baka may karamdaman kayo, pagagalingin kayo ni Lord. Yan kasi ang style natin ginagawa natin katatawanan yung Kailangan po, wag natin gawing katatawanan. Ibig sabihin, bigyan natin ito ng isang malalim na kaulugan. Sapagkat sabi nga, ito kahit nabalikan pa, forgiveness and healing are found together in the name of Jesus. Amen. So dito may ginagawa ang Diyos sa atin dito. Kaya nga, Psalms 103 verse 2 and 3, Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgive all your sins and heal all your disease. Amen. Lahat ng uri ng karamdaman, anumang karamdaman yan ay pinagaling na ng ating Panginoon. At kung ikaw man ay malungkot, pinagaling na ng Panginoon yan. Binigyan ka na niya ng puso na masayain. Ikaw man ngayon ay nag-iisip na malalim na inisip na parang ikaw ay may anxiety, pinagaling na ng Panginoon yan. At sinabi na ng Panginoon, mayroon kang pag-asa basta't ako ang paniwalaan mo, ang sabi ng Diyos. Kaya nga, tayo lang po, kung minsan kalaban natin ang ating sarili. Ang mismong kaisipan natin ang kumukontra sa atin at hindi yung ibang tao. Madalas. Kaya sabi nga ni Pablo, baguhin na natin ang ating kaisipan. Ituon natin ang ating kaisipan kay Kristo, the author and the finisher of our faith, na kung saan siya ang may alam. Siya ang arkitekto. Siya alam na niya kung ano ang patutunguhan mo at kung ano ang wakas ng buhay mo. Amen. So, Jesus forgives and heals a paralyzed man. Dito po sa kwentong ito, ay mayroong kahambing na kwento doon sa Mark chapter 2 verse 1 to 12 dito, pero babasahin ko po ang Matthew chapter 9 verse 1 and 8. Jesus stepped into a boat, crossed over, and came to his own town. Some men brought to him a paralyzed man lying on a mat. When Jesus saw their faith, he said to them, "Take heart, son, your sins are forgiven." At this, some of the teachers of the law said to themselves, "This fellow is blaspheming." So sabi nga nila, kalapastanganaw daw. Knowing their thoughts, Jesus said, "Why do you entertain evil thoughts in your hearts? Which is easier to say, your sins are forgiven, or to say, get up and walk? But I want you to know that the Son of Man was authority on earth to forgive sins." So he said to the paralyzed man, "Get up, take your mat, and go home." Then the man up and went home. When the crowd saw this, they were filled with awe. Namanghaw sila lahat. And they praised God who had given such authority to man. Amen. So, nakita po natin dito na kung paano ang ating Panginoon ang kanyang pagpapagaling. Mayroon din ho dito na kahalintulad na pangyayari nga na nasabi ko nga sa Mark. Yun naman ay yung 4 na magkakaibigan na binutasan ang bahay ni Jesus. Noong nabalitaan lang siya umuwi, ay pumunta sila sa bahay ni Jesus pagkatapos tinuklap ang bubong at dahil sa siksikan na hindi na sila makapasok doon sa bahay, ay kanilang inugos ng tali ang may karamdaman. At anong sinabi ng ating Panginoong Jesus sa kanya? Ang kasalanan mo ay pinatawad na. Amen. Pinatawad na ang iyong kasalanan at siya ay gumaling. Sabi nga, alin ba ang mas madali? Ang sabi ng Panginoon. Yung bang sabihin na ang lumpo ay, sige, tumayo ka at ikaw ay tumakbo. Or sabihin mong ang lumpo ay pinatawad na ang iyong pagkakasala. Ito ang sinabi ng ating Panginoon. Parehas lamang po yun.
Kasi sa ibang tao, mas madali ang kanilang nakikita to see is to believe. Kapag sinabing ito ay, magaling ka na at nakita nilang gumaling, ay, totoo nga, gumaling siya. Pero, yung kanilang pananampalataya na sila'y napatawaran na sa kanilang pagkakasala, hindi nila pinaniniwalaan. Kaya sabi nila, ako pa rin ay taong marupok. Walang pinagkaiba sa sinasabi ng Panginoon. Dahil ba nakita mo na siya ay gumaling, siya ay lumundag, ikaw ay nanampalataya kagad? O yung sinabi sa iyo na ikaw ay pinatawad na sa iyong pagkakasala. Therefore, kung pinatawad ka na sa iyong pagkakasala, ang sabi ng Panginoon, huwag ka nang magkasala muli. Amen. Ayusin mo ang buhay mo. Ayusin mo ang iyong sarili na kung saan na ikaw na dating masama, huwag nang magpakasama. Kasi nga, pinatawad na rin ang iyong pagkakasala. Walang pinagkaiba doon sa kanyang pinagaling na nakita na damputin mo ang iyong higaan at ikaw ay lumakad. Amen. Kaya tayo po na binilang ng anak ng Panginoon nung tayo lumapit sa Kanya at ang unang pag-ibig natin na inalay natin sa Kanya, buong buo, pinatawad na tayo ng Panginoon noon pa man. Kaya kapatid, ikaw ngayon ay wala ng pagkakasala. Yes, nagkakasala ka, pero hindi mo sinasadya. Yan ay isang pagkakamali. At pagkatapos mong magkamali, lumuhod at humingi ng tawad sa Diyos, ikaw ay pinatawad na ng Panginoon. Huwag lang yung sadyain mo na naman na talikuran mo ang iyong pagkakakilala pagkatapos ay gagawa ka ng pagpaplano na kung saan na mga bagay na kalaban ng Diyos na masasama, bisyo, iba ho yun. Sa mga bagay na kung saan nahihingi mong tawad, kagad kang patatawarin ng Panginoon. Kaya nga, kung tayo pinatawad na sa ating pagkakasala, anong dapat natin gawin? Magpakalinis tayo at magpakabanal sa harapan ng Diyos at kailangan tayong matuto na maniwala at manampalataya na siya pa rin ang Diyos na nagpapagaling. Hindi siya nagbabago. Kaya nga, dito makita po natin kung paano, take heart, son, your sins are forgiven. Ang sabi ho, yun na, sa naka-highlight. And then, but I want you to know that the Son of Man has authority in earth to forgive sins. Sabi nga. Kaya, get up. Ang sabi ng mga naka-highlights natin, get up, take your mat and go home. Then the man go up and went home. When the crowd saw this, ano pong nangyari? They were filled with awe. Kaya kung minsan, kapag ikaw ay nanalangin at ang iyong pinanalangin ay gumaling, marami din ang mamamangha na sila ay mabilis na maniwala na totoo ang Diyos na sinasamba mo. Amen. Namangha sila. Ito po, kuminsan pamamaraan pa rin na ito ay nangyayari sa atin. At yan ay kagustuhan pa rin ng Diyos sa kanyang biyaya. Hindi sa iyong sariling diskarte, kundi sa biyaya pa rin ng Panginoon. Amen. This is an example to God's wants as well in our spirit, soul, and body. Ito po kung paano ang pinagaling na sinabi sa isang paralitiko, sige, tumayo ka, pinatawad na ang iyong kasalanan, at maging ang kanyang espiritu at kaluluwa ay pinagaling ng ating Panginoon. Maraming Kristiyano, it is God's will for them to be healed. Ito ang kumisan ang sabi ng mga Kristiyano, still in doubt if it is God's will for them to be healed. Pero, kuminsan daig pa natin daig pa tayo ng mga hindi pa nananampalataya at madalas na ang hindi nananampalataya kapag alam nilang ikaw ay isang Kristiyano, nagpapanalangin, alam nila tatanggapin nila kagad ang kagalingan. Pero kapag ikaw ay mayroon ng hindi hindang nakaramdaman, kung minsan dumadaing ka pa rin, Lord, Lord, Lord. Sa palagay niyo po ba, ang Panginoon ay natutuwa sa ganoon? Alam niyo, kung natutuwa ang Panginoon na yung dahing mo na laging, Lord, Lord, ganun na lang ang gagawin ng Kristiyano. Pero sa akin po, sa palagay ko, hindi ho nakapagbibigay ng tuwa sa Diyos yun, kundi yahong paniwalaan mo na ikaw ay pinagaling ng Panginoon, anuman at gaano kabigat ang karamdaman na inihindang mo, dalhin mo pa rin na parang normal ang buhay mo, kapatid. Tiyak, di mo
alam at hindi inaasahan, yan ay mawawala. Madalas po na-experience ko sa sarili ko. Kung kapag minagnanipay ko po ang tuhod ko na ito, sabi ko, di kita papansinin. Sabi ko, wala ka dyan. Pero kapag yan ay binigyan ko ng pansin, ayan, iga. Iga ka niya. May librad, bala mo, hararana. Iga ka niya. Hindi ka niya patatayuin. Pero kapag hindi mo pinansin, at sinabi mong yan ay pinagaling na ng Panginoon, kusa na lang na mawawala na hindi mo alam. Sino ang gumawa? Siyempre, si Lord. Amen. Ganun po ang ating Panginoon. We need to understand that sickness is the result of sin in our sinful nature. Kasi nga, kumisan tayong gumagawa mismo ng mga bagay na ikasisira ng ating katawan. Nakakalimutan natin ito na ito ay templo ng banal na Espiritu. At ang Diablo ay nagbibigay ng karamdaman sa ating pangangatawan dahil sa pamamaraan na ating ginagawa. Sa pagkain, sa lifestyle, o kaya naman sa bagay na inilalagay natin sa ating katawan. Buti na lang sa mga Kristiyano ay hindi na uso sa kanila yung magpalaki ng braso sa ilalim ng mga babae na sinasabi ko. Yung balakang nila palalakin, pero yung mga hindi Kristiyano, pera sa kanila yan. Gagawin nilang proportion ng kanilang katawan dahil meron silang pera. Pero salamat sa mga Kristiyano, hindi ho natin ginagawa yun. Sapagkat alam natin ang nagpapagaling at nagpapausay sa ating katawan ng ating Panginoon. Siya ang nagkaloob yan. Amen. Kaya naman, hindi na ho angkop sa atin yun. In Acts chapter 10, verse 38, and you know that God's anointed Jesus on Nazareth with the Holy Spirit and with power. Then Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. So dito po sa book of Acts, ano sabi? And you know that God's anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with the power. Then Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. At ang Espiritu at kapangyarihan ng Diyos ay sumasa kanya, sapagkat ang ating Panginoong Yesus, siya mismo ay nagkatawang tao, bagamat siya'y Diyos, upang sa ganoon maunawaan niya ang anumang ating dinaranas sa ating mga buhay. Nagkaroon ng dugo, laman, at ito ay naiintindihan niya. Kaya, kanino tayo nakakalapit ngayon? Nakakalapit tayo sa ating Panginoong na kung saan siya ang ating inaasahan na dakilang pari, na kung saan siya ho ang nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Mark chapter 1, verse 40 and 44. When Jesus came down from the mountainside, large crowds followed him. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you willing, you can make me clean. And Jesus reached out his hand and Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said. Be clean. Immediately he was cleansed of his leprosy. Amen. So, tingnan niyo po ang mga pagpapagaling ng Panginoong ito. Mark chapter 5, verse 33-34. Then the woman, knowing that had happened to her, came and fell his feet, and trembling with fear, told him that whole truth. He said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and freed from your suffering. Alam niyo po, ang babaeng ito, wala man siyang madaanan, pero anong sinabi niya? Maawakan ko lang ang laylayan ng Panginoon at ako'y gagaling. At 12 taon na siya ay naagnas ng dugo, pero siya ay gumaling. Amen. Kaya, nasa sa atin pa rin kung papaano natin mararanasan ang pagpapagaling ng Panginoon sa bawat buhay ho natin. Notice that the word healed is saved in, sabi nga. Kaya, Jesus healed, Jesus saves. Tama nga yung cross natin dyan, na kung saan siya ho ay nagbibigay ng kagalingan at tayo pa rin ho ay binibigyan niya rin ng isang buhay na walang hanggan sapagkat tayo ay saved sa Kanya. Amen. Mark 5:34.
And he said to her, Daughter, thy faith hath saved thee. Go away in peace and be whole from the plagues. Sabi nga dito sa Mark, na kung saan, ang ating Panginoong Yesus, kapag siya ay nagpapagaling, lahat ay dumaragsa sa Kanya. Maraming tao ang dinadala, maging ang mga demonyo, maging ang mga evil spirit ay takot sa Kanya. Kung natatandahan po ninyo at nabasa na ninyo yung naniniraan sa nicho, na kung saan ay dumarating pa lang ang Panginoon at ang sabi ng ang mga espiritu na sumasa kanila, O anak ng Diyos na katas-karasan, na kung saan hindi pa panahon para kami ipahirapan. Kaya ang gawin mo, kung pwede po, nakiusap pa kung pwede, kung kami palalabasin mo sa mga baboy na lang. Sabi ng Panginoon, lumabas kayo, kaya sila ay dumapo sa mga baboy. Pati ang mga baboy, ayaw ng mga masasamang espiritu, sila ay nagpakamatay at nagpatiulog sa bangin. Kung minsan pala, ang baboy ay nakakaigit pa sa tao. Yung tao, gustong-gusto niyang masamang espiritu. Pero yung baboy, ayaw niya. Marami ang mga gumagawa niyan dahil sa droga. Di ba masamang espiritu yan? Mark chapter 10, verse 51 and 52. What do we want me to do for you? Sabi nga, Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, I want to see. Si Bartimeus ito. Go, said Jesus, your faith has healed you. And immediately, he received his sight and followed Jesus along the road. So, ibig kong sabihin dito, sa palagay ninyo, yung pagpapagaling ng ganitong pamamaraan ng Panginoon na madali ay nagbago na ba? Depende sa atin. Amen. Kasi binabasa natin, your faith has healed you. Depende sa ating pananampalataya. Kaya, notice again, the word healed is saved. Sabi nga nila, healed is saved. And, ang bawat isa po sa atin, kung minsan, kung tayo ay puro duda, walang mangyayari sa buhay natin. Lalong-lalo na sa mga problema na dinaranas natin. Matthew 8:16. When everything came, many were demons possessed were brought to him, and he drove out the spirits with a word and healed all the sick. Maging ang mga demonyo na nagpapairap sa mga may karamdaman. Kasi diyan tayo, diyan natutuwa ang demonyo Ibig sabihin, dahil ako po, sa aking sarili, sabi ko, Lord, bakit po pinapayagan ninyong saktan ng mga demonyo ang tao? At ang sarili ko rin ang sumagot. Sabi niya, hindi ko pinapayagan, sabi niya. Hindi ko pinapayagan, sabi ng Banal na Espiritu. Sila ang may gusto. Kasi nga, pinapaintulutan nila. 2,000 years, ibinigay ko na ang kagalingan at ang full authority sa mga sumusunod sa akin. Kaya, hindi ako ang nagbibigay ng pag-iirap, kundi ang demonyo, siya ang nagbibigay ng pahirap. Bakit nga po, Lord? Sabi ko, abang ako'y nananay. Kasi sabi niya, alam niya, nasasaktan ako kapag ang tao na nilalang ko ayon sa aking wangis ay pinapahirapan niya na tuwang-tuwa siya at ako ay naninibugho. Hindi alam ng taong ito kung ano ang ibinigay ko na sa kanya 2,000 taon. Palagay niyo po, natutuwa ang Diyos sa atin kapag tayo ay may karamdaman. Hindi. Nasasaktan ng Diyos. Kasi nga, ipinagkaloob na niya sa atin yan. Kaya kapatid, huwag mong alagaan ang iyong karamdaman. Gamitin mo ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Gamitin mo ang iyong pananampalataya. Palakasin mo ang iyong espiritu, palakasin mo ang iyong kaluluwa, at palakasin mo rin ang iyong pangangatawang laman. Amen. And Matthew chapter 14, verse 35-36. And when the men that of the place recognized Jesus, they sent word all the surrounding country. People brought all their sick to him and begged him to let the sick just touch the edge of his cloak. And all who touched it were healed. Dito po, nung mabalitaan na nila ang babae, anong nangyari? Pati na rin sila, nagnanasa na sila ay umawa sa laylayan ng Panginoon. Bakit nangyari yan?
Kasi kumalat ang balita na ganoon ang kahit sa mga damit o sa laylayan ng Panginoon ay gumagaling. Kaya dumami na rin ang nagnasa. Ganun pala siya. Tayo kaya, kung sakaling tayong mga Kristiyano rito na taga Calvary Temple, ay ginagawa natin ang ipanalangin ng may karamdaman. Pagkatapos ay nabalitaan nila sa buong agapito muna, hindi muna tayo las. Siguro puno ng lugar na ito. Na parang tinagurian nga na sabi ng Panginoon na Jesus came here to seek and to save the lost. Ibig sabihin, yung hanapin ang nawawala. And then, tinagurian ding hospital ang lugar na ito ng mga may sakit at may karamdaman. Kung tayo ay nagagawa natin ng bagay na yon, sigurado, parang nakinikinita mo na napakaraming tao na dumadaan sa iba't ibang lugar, pupunta sa Calvary, sabi na ipapanalangin kami doon at kami gagaling. So, tayo po ba ay nagnanasa ng ganoon? Ako po, ninanasa ako yun. Yung inaasam ko sa aking buhay. Yung ipanalangin natin ang may karamdaman, tapos mabalitaan ng iba. Ay, yung taga-Calvary kapag pinanalangin yan, dadagsa ang mga tao. At sila ay magkakaroon ng komportable. At hindi lamang yun, sila rin ho ay maliligtas sapagkat sila ay patatawarin ng ating Panginoon sa kanilang mga kasalanan. Amen. Dapat po, kahit na sa papaanong paraan ay maisip natin ang mga ganoon. Kapag yun ay nangyari, hindi lamang 10,000 kaluluwa. Higit pa sa inaasaan natin. Amen. And Acts chapter 14 verse 16. Nevertheless, more men and women believed in the Lord and were added to their numbers. Ito. As a result, people brought the sick into the street and laid them on the beds and mats so that at least Peter's shadow might fall on some of them as he passed by. Crowds gathered also from the towns around Jerusalem, bringing the sick and those tormented by the impure spirit, and all of them were healed. Amen. Yun na nga, parang nakikita mo, siya, anino lang. Ibig sabihin, kung anino lang, halimbawa, sa number natin ay konti pa tayo sa mga taong dumaragsa, maaari ding mangyari sa atin yun kapag mataas ang araw or paglubog, yung anino mo, nakakorba ng gano'n na yung shade ng iba ng, halimbawa, alas 3 o alas 4, bandaro ng anino mo, ipila mo sila doon. Tapos lalakad ka at nananalayan at magpupuri lang sa Panginoon. Yes, Lord, sasabihin mo lang, Lord, purihin ka, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng kagalingan. At gagaling, tatayo. Kaya kapag binasa mo ang salita ng Diyos may buhay, may nakikita kang bisyon sa iyong sarili. Nakikita mo po. And dito po sa Matthew 13, taas po tayo. There was an instance in the Bible that Jesus still healed a few sick people despite of their lack of faith. Truly, it's God will to heal people. Sabi nga do, Mark chapter 6 verse 5 and 6. He could not do any miracles them except lay in hands and a few sick people and heal them. He was amazed at their lack of faith. Then Jesus went around teaching from the village to village. Pero dito sa ganito pong pagkakataon dito sa verse ng Mark chapter 6 verse 5, kaunti lang ang nananampalataya. Konti lang ang naniniwala. Pero gayon pa man, ano ang nangyari? Kulang sila sa pananampalataya. Except lay his hands, ang ginawa lang ng ating Panginoon noon. Sa ibang lugar kasi, ang Panginoon ay sasabihin niya na kahit hindi ilayas yan, ay gagaling. Pero dito, makita po natin, except lay his hands on a few sick people and heal them, he was amazed at their lack of faith. Kulang man sila sa pananampalataya. Then Jesus went around teaching from the village to village. Siya ay nagtuturo sa kanila. Matthew 13 verse 58, and did not do many miracles, sabi nga dito, and he did not do many miracles there because of their lack of faith. Ano ang kulang kaya hindi siya nakagawa ng milagro at konti lang ang gumaling? Lack of faith. Amen. So kapag po tayo ay kulang ng pananampalataya, anong mangyayari? Hindi makakakilos ang Panginoon, talisya. Kaya
kung tayo ay may buhong pananampalataya, libre ang kamay ng Panginoon na gumawa ng mabubuting bagay at milagro sa buhay natin. Hallelujah. And when pray for healing, stop asking, Lord, it is yours. Sabi nga, it is your will. Start thanking God that healing was already provided for us as the cross. Tandaan po natin, ang lahat ay pinagkaloob na ng Panginoon. Manampalataya pa rin tayo na siya pa rin ang Diyos na nagpapagaling hanggang ngayon. And God is faithful to heal because healing is for us today. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang ating Panginoon. Jesus remains the same yesterday and forever. Hebrews chapter 13, verse 8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Hindi po siya nagbabago. Amen! Ang Diyos po ay hindi nagbabago sa pagpapagaling at ang Diyos ay pinuprovide na niya ang lahat ng ating pangangailangan sa bagay na kung saan sa healing ay andyan na ho. Sa espiritu, sa kaluluwa at sa ating lupang pangangatawan. Malakay 3:6, anong sabi? The Lord do not change, so you descendants of Jacob are not destroyed. Amen. Kaya tayo po ba ay spiritually naging descendant ni Jacob? Hindi nila naiintindihan. Di ba? Di ba tayo? Ano bang sabi nga sa anong sabi sa John 15 na kung saan na tayo ay inugpong sa tunay na puno? Kaya, ibig sabihin, spiritually, descendant po tayo ni Jacob. Amen. Kailangan po, pangawakan mo yon na kung saan na spiritually naugpong ka sa tunay na puno na walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Tayo'y naging sanga. Kaya tayo ngayon ay nagbubunga. At huwag po ninyong alisin sa inyong isipan na kayo ay tunay na anak ng Diyos. Amen. Kasi kung wala kayo sa sanga, hindi kayo tunay na anak, kayo ang susunugin at iwalay. Kaya huwag po tayong mawalan ng kaalaman doon sa pagkakalinlan natin bilang isang anak ng Diyos. Amen. James chapter 1 verse 17, everything good comes from God. Every perfect gift is from Him. These good gifts come down from the Father who made all the lights in the sky, but God never changed like the shadows from those lights. He always the same. God doesn't change. His power doesn't expire. The cross was 2,000 years ago, but the healing from it is for today, for every one of us. Nanampalataya po ba kayo noon? Amen. Lahat po tayo, tandahan natin, bawat isa ay binigyan na ng kagalingan ng ating Panginoon. The Jesus who healed before is the same Jesus who heals today. Amen. Siyempre po, mag-review na po tayo. God is faithful to heal. Healing was paid for by Jesus. Healing is the will of God. Healing is for us today. Amen. In 3 John chapter 1 verse 2, dear friends, I hope all is well with you and that you are as healthy in body as you are strong in spirit. God's will isn't partial, sabi nga dito. At He didn't just die to save our spirit. He came to make us a whole spirit, soul, and body. Hindi ho namatay ang ating Panginoong Yesus na nagbayad sa atin o tumubos sa hindi kompleto na ating pagkatao sa espiritu, kaluluwa, at ang ating katawan. Kaya salvation is total. Jesus paid for our spirit, soul, and body on the cross. Binayaran po ng ating Panginoon ang lahat ng yan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao sa krus ng Kalbaryo. Ang espiritu mo, kapatid, binuhay ng Diyos. Ang kaluluwa mo, iyan ay pinagaling na niya. At ang katawan mo ay pinagaling na niya 2,000 taon. Amen. Kaya nga po, sa ating pagtanggap sa banal na hapunan,
Alalahanin natin ang ginawa ng ating Panginoon. Gawin natin ito ay tunay na nangyari sa bawat isa sa atin. At kung hindi mo man matarok ang pangyayari niyo, kapatid, ilagay mo na lang sa iyong kaisipan na mangyayari ito. Sa ganoon, mabubuhay ang faith mo sa umagang ito. Ang iyong pananampalataya, muli mong buhay. Sige po, kumuha po tayo ng mga elemento. Tayo ngayon ay tatanggap ng banal na hapunan.